Isang mapagpalaya at malayang araw sa ating lahat, klase. Tayo muling nagbabalik upang talakayin ang structure of Filipino at bibigyan natin ng diin sa araw nito ay ang kahulugan at katangian ng wika. Ano-ano nga ba ang katangian ng wika at ano-ano ang ibinigay ng mga kahulugan ng ilan sa mga eksperto na nag-aral ng wika? Halika't alamin natin ang lahat ng ito. Ngunit bago ang lahat, narito ang mga layunin na dapat nating matamo. Ang una ay ang natutukoy ang kahulugan ng wika at linguistika ayon sa mga eksperto. Ikalawa ay naiisa-isa natin ang katangian ng wika. At ang huli ay nakapagbibigay ng mga halimbawa ng katangian ng wika. Kung kaya't simulan natin, ano nga bang ibig sabihin ng wika? Ang wika ayon kay Henry A. Gleason, taong 1961, ito raw ay isang masistemang balangkas na sinasalitang tunog. So ibig sabihin, kailangan nating magsalita upang marinig at malaman ang mensahe na nais nating iparating sa ating mga tagapakinig o maaring sa ating kausap na kung saan ay pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo. Pag sinabi nating arbitraryo, ito'y napagkasunduan ng isang grupo ng tao na ito ang mga salita at ganito rin ang pagbuo ng syntax at ng ilan pang sa mga bahagi ng wika upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura. Halimbawa, ang mga Filipino ay may wikang Filipino na kung saan ay sinasalitang tunog na mayroong paraang arbitraryo na kung saan ay ginagamit ng isang tao o grupo ng tao sa isang kultura. Samantalang, ayon naman kay Finocchiaro, taong 1964, ang wika daw ay sistema ng mga tunog na isinaayos sa paraang arbitraryo na nagbibigay pahintulot sa mga tao ng isang kultura o iba pang mga tao na matuto sa sistema ng kulturang nakikipagtalastasan. Sa madaling salita, ang nais lamang nitong ipahayag na ang wika ay ginagamit kapag tayo ay nagkakaroon ng komunikasyon. Maaring ang ating komunikasyon ay sa isang grupo ng kultura o sa marami pang tao na kung saan ay kailangan nating gamitin ang wika. Sa karagdagan, ang wika rin ay sistema ng mga arbitraryong simbolo. Kung kay Gleason kanina ay ito'y arbitraryo at sinasalitang tunog, para naman kay Ward Huff, ito ay arbitraryong simbolo ng mga tunog na ginagamit ng mga tao sa kanilang pakikipagtalastasan. So maririnig natin yung ingay, yung lakas ng boses, hina ng boses, bilis ng boses, bagal ng boses, at meron ding tinatawag tayong mga intonasyon ng pakikipagsalita. So ito ang binibigyan na punto ni Ward Huff. Samantalang kay Edward Sapir, sinabi niya na ang wika raw ay isang kasangkapan sa socialisasyon. So ibig sabihin, mahalaga ito kung tayo ay magkakaroon ng socialization with other people, sa iba't ibang mga tao, kung tayo ay makikipagtalastasan, kung tayo ay magbabalita, kung tayo ay makikipagkomunikasyon, kung tayo ay maghahatid ng mga makabagong impormasyon. Sa kabilang banda, ano naman ang linguistika? Ang linguistika raw ay ang makaagham na pag-aaral. So ibig sabihin, ito'y dumadaan sa siyentipikong pag-aaral upang hubugin, paunlarin, higit na alamin ang isang wika. Sa madaling salita, ang linguistika ay makaagham na pag-aaral ng wika, gayon din ang pagtuklas ng mga impormasyon at kaalaman tungkol sa wika at pagsusuri nito. Kung kaya't mahalaga na magkaroon tayo ng pag-aaral ng ating mga wika sapagkat ito ay pamamaraan upang paunlarin, higit na paunlarin, alamin, tuklasin, suriin ang mga wika. Sa katunayan, ang mga taong nag-aaral ng linguistika ay tinatawag na linguista. Ito ang mga taong nag-aaral at nagpapaunlad ng kaalaman patungkol sa wika. At isa sa mga kilalang linguista ay si Ferdinand de Saussure bilang ama ng modernong linguistika. Ngayon klase, alam na ninyo ang kahulugan ng wika, gayon din ng linguistika. Dumako naman tayo sa mga katangian ng wika. Para sa iyo, ano kayong mga katangian ng wika? Magaling,
Sa madaling sabi, isa sa mga katangian ng wika ay ginagamit sa pakikipagtalastasan. Ito ginagamit natin sa ating komunikasyon sa araw-araw upang magkaroon tayo ng pagkakaunawaan na kung saan ay may tunog at ginagamit natin ang ating labi, tila, ngalangala at ibang mahalagang bahagi ng ating bibig upang maiparinig ang boses o ang tunog ng ating gustong sabihin. Sa kabilang banda, ang wika rin ay pinagkasunduan na may kanya-kanyang pangkat ng palatunog na at leksikal at gramatikal na estruktura. So, ibig sabihin, bawat wika, English, Spanish, Filipino, ay may mga kanya-kanyang mga katangian. May iba't iba tayong pamamaraan, may iba't ibang kung paano bigkasin ng mga salita, at meron itong mga grammatical na mga kailangang gawin. So, ibig sabihin, sa isang grupo ng tao, kailangan mapagkasunduan nila ang mga ito upang maayos na maisiwalat at masabi at matalakay ang wika. Isa rin sa mga katangian ng wika ay ang pagkakaroon ng pagkamalikain. Sa katunayan, ito ay isa sa mga bagay na kinatataas ng mga tao sapagkat ang pagkamalikain ng wika ay tayo ang nagbibigay ng pagkamalikain nito. Ito ay yung pamamaraan ng ekspresyon at pagiging kakayahan ng tao na maging malikhain upang magkaunawaan ng mga tao. Halimbawa nito, pagiging masining sa pagsasalita. Maaring ang pagsasalita mo ay mabilis, maaring may intonasyon, o maaring namang pagpapahayag ng malalim ng emosyon. So halimbawa, gumagamit tayo ng wika upang masabi mo yung pagmamahal mo sa isang tao, ang iyong galit, ang iyong lungkot. At sa katunayan, isa rin sa nagpapakita ng pagkamalikain ng wika ay ang pagkakaroon ng ebolusyon ng wika. Na sa katunayan, marami ng mga pagbabago sa ating wika. Ikalawa, tandaan din natin na isa sa mga katangian ng wika ay pagkakaroon ng grammar. So lahat ng wika ay mayroong grammar. Kayang bumuo at umunawa ng pangungusap at may grammar. At ang grammar nahahati sa iba't ibang bahagi. Meron tayong tinatawag na phonetics. Ito yung artikulasyon ng tunog. Tunog lamang. Phonolohiya, ito naman yung kombinasyon ng mga tunog. At kapag naman bubuo na ng salita, ito naman yung morphonolohiya. Ngunit kung bubuo ka naman ng pangungusap, ito yung tinatawag nating syntax. Ngunit kung bubuuhin mo naman ang kahulugan ng salita at pangungusap, ito naman ay tinatawag bilang semantika. Tandaan natin, lahat ng wika ay mayroong grammar. At sa pagbuo ng grammar, ito ay binubuo ng phonetics, phonolohiya, morpholohiya, syntax, at semantika. Sa karagdagan, isa din sa katangian ng wika ay lahat ng wika ay pantay-pantay. Tandaan natin, lahat tayo ay pantay-pantay. Walang nakatataas, walang mababang wika. Tayo ay pantay-pantay lamang. Ano pa man ang wikang pinagmulan, ano pa mang bansang pinagmulan ng isang wika. Sapagkat ang lahat hanggang ito ay naisasagawa ang layunin at gamit ng wika. Hanggat nagagamit natin ang ating wika upang mai-express o masabi ang nais nating sabihin, upang mailahad ang ating layunin. Sa katunayan, isa sa mga theoretical na pag-aaral sa wika ay tinatawag nating linguistic equality. Sinasabi na lahat ng wika ay nakapaglalahad ng nais sabihin ng isang tao. Ito yung nais sabihin ng wika, nasasabi natin, sapagkat ito naman talaga ang gamit ng isang wika. Kung kaya't ang wika ay pantay-pantay kung ito'y naayon sa maayos na gamit, layunin ng wika. At ang panghuli, ang katangian ng wika ay nagbabago. Nagbabago ang ating wika. Nagkakaroon ng pagdadagdag ng bagong salita o nagkakaroon din ng pagbabago ng mga kahulugan dahil nga ito sa ating pagkamalikain at sa pagbabago ng panahon. Ilan sa mga salitang nadagdag na sa ating diksyonaryo ay ang smartphone. Nadagdag na rin dyan yung ghosting. Napalitan na ang do sa you. At nagkaroon na rin ng bagong mga lingwahe at nariyan ang tinatawag nating gay linggo. At yan ang ating natutunan sa araw nito, naway natutunan ninyo ang kahulugan, katangian ng wika sapagkat ito'y ating gagamitin sa ating susunod na pagkikita. At narito ang ating sanggunian upang higit na lumalim
at higit na malaman ang ating naging talakayan sa araw na ito. Paalam!